Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! Yes, yes, Yan, magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome to Yes, Yes, Yo, Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ako rin si Juvie de Guzman, right here at Yes, Yes, Yo. At syempre, antabayanan niyo po kami sa DWIZ at Aliw Channel 23. Syempre po, alam niyo po, napakarami ho nating pagpapala ngayong araw na to na makitang muli ang maliliit na bata pa nung araw. Can you imagine, no? Ganun ho tayo kasaya ngayon. But anyway, good morning everyone, lalong lang yung mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Alam nyo mga kaibigan, nakakalungkot na ho ngayon, no? Naalala ko tuloy yung nangyari sa akin nung before pandemic, matagal-tagal na rin po yun, pero nangyayari pa rin pala ngayon. Alam nyo ba yung mga dura-dura gang? Yan. Pasintabi dun sa mga kumakain yung mga dura-duragang, medyo ingat po kayo. Pag meron hong mga ganyang sistema kayong nasasabayan, lalong-lalo na sa loob ng mga pampublikong sasakyan, yan yung sinasabi natin pampubliko, lalo na yung mga jeep or bus. Ewan ko, ilan sa mga kababayan natin ang biktima na naman ng ganitong pangyayari, ang dura-duragang. Alam nyo ho, yun hong nakikita nilang mga gwapo, magaganda, tapos maraming bit-bit na bag. Nako po, yan po ang mga target nila. At sila po ay nagtatrabaho anytime. Ayan, nagtatrabaho sila nang wala hong humpay. Kita nyo naman, 3 o 4 na katao sila. Yan ho ay kasabayan. Kung hindi ako nagkakamali, ito'y kasabayan ng mga barya-barya gang. Alam niyo yung biglang magtatapon ng barya, tapos sasabihin, ay, pera niyo ho nahulog, di ba? Ikaw naman, dahil wala sa loob mo, dadamputin mo naman. Hindi mo alam yung kabilang nasa, kabilang tabi mo, dinukot na pala yung wallet mo. But anyway, marami ako nakasabay na ganitong pangyayari. And in fact, during the time na malakas pa yung mami ko, ngayon hindi na ako nakakatayo dahil sa kanyang pagkakadulas. Nung mga time na malakas pa ho ang mami ko, pinatalon ko siya ng jeep kasi sumakay kami ng jeep at dun mismo sa Techno Hub, kung alam ho ninyo sa Commonwealth Avenue, laging yan ang mga lugar na kanilang binabantayan. Techno Hub ho, sa may UP. Diyan ho along Commonwealth Avenue, ito po'y totoong balita, totoong pangyayari. Mag-ingat po kayo sa mga pampublikong sasakyan, lalong-lalo na kung kayo po ay maraming bitbitin, marami kayong nakikitang kunwari hindi magkakakilala. Pero tingnan ho ninyo hindi sila magkakakilala pero magkakasama pala. Ilan sa nakasabay ko ay isang seaman, no? Seaman na nakasabay ko rin sa loob ng jeep. Siya ay papunta ng somewhere in Cubao. At ako naman po that time papunta ho akong Baclaran, no? Noong time na yon. Yung sinasabi ko ho ngayon, ito po kahapon lang, may nangyari din sa isang taong parehong-pareho ng sitwasyon. Nako, pag ganyan hong may nakikipag-usap sa inyong stranger, di bali nang sabi nila, ay may ho kayo, may dumi ho kayo, may medyo nakakahiya lang, no? Nakakahiya na bakit ngayon pa nangyayari yung mga ganitong klaseng pangyayari. Ito po'y sagabal sa ating peace and order kung tutuusin, no? Sagabal ito sa mga pangyayaring hindi natin inaasahan at tayo nalulungkot kung patuloy na nangyayari po ito. Alam nyo ho, marami ho tayong magagandang balita pero bakit ho itong mga petty crimes, yung mga klase ho ng mga pagnanakaw, Diyos ko, mawalan ka ng wallet Kita nyo yung isang kaibigan ko, nawala lahat yung wallet niya, di ba? Nawala lahat yung laman, yung pera. Imagine niyo kung gaano sila kagaling, di ba? Na mandukot, kung gaano sila kagaling na gumawa ng mga kwento. Yan yung mga kwentong nakakalungkot. Kaya kaibigan, take note, pinag-iingat ko po kayo kasi po ito po hindi biro, no? Alam nyo po, ito pa nga yung masakit Kung meron rin lang mga kaibigan kayo na kasama, halimbawa, 2 kayo,
siguro kung kayo po ay nasa jeep, maghiwalay kayo ng upuan. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Mag face-to-face kayo para bantayan kayo. Lalo na kung kayo naman po ay nagtitipid ng pamasahe. Yun naman yung ibang dahilan, di ba? Nagtitipid ng pamasahe. Kung magta-taxi ka nga naman, hindi ko ma-imagine yung aking anak, no? Pag siya'y nag-grab, hindi ko ma-imagine from Cubao to Quezon City. Parehong Quezon City yun, di ba? Sa parte ng going to Batasan. Can you imagine kung gaano kalaki ang binabayad niya? 900 pesos. One way pa lang yon. Kung siya po ay pupunta sa isang lugar at babalik po siya, that is already 1,800. Tapos ang sweldo lang niya magkano? Alam niyo naman magkano lang ang minimum ngayon, di ba? So, ito po'y hindi katanggap-tanggap na ganito ho ang nangyayari sa ating bansa ngayon. At sana po kayo, kung kayo po'y sumasakay ng mga pampublikong sasakyan, lalong-lalo na yung mga kabataan na bago pa lang nagtatrabaho, beware kayo. Alam nyo, ito ho, kinalulungkot ko ho, yung mga ganitong klase ng balita. At yan nga po, ay hindi natin inaasahan na mangyari, no? Another bad news, okay, ako po'y dating media partner ng Police Hotline. Ayan. Police Hotline Movement. Ito po'y grupo ng mga NGO na kung saan ang kanilang founding chairman ni si Mr. Eli Quinola. Siguro may nakakakilala sa inyo. Si Sir Eli Quinola, 3 days ago ay pumanaw na. Yan. Pinapaabot po natin sa pamilya niya ang ating taus-pusong pakikiramay. At syempre, tayo po'y nalulungkot kasi may plano rin kami ni Sir Eli Quinola. Ako po'y minsan nga nang kinuha na host dito po sa Inares Stadium. At kung saan ay marami ho tayong kaganapan dyan. At alam niyo naman yan po yung ating mga naaalalang bahagi, no, ng Police Hotline. At sila po'y nakasama rin po natin dyan sa Napolcom Building, kung di ako nagkakamali. Nang dahil dito sa grupo na to, napabili ako ng, alam niyo naman, ng sasakyan na gagamitin sana namin sa pagdi-deliver ng mga news items. Pero nauwi din sa wala. Alam yan ni June Carlos. Ayan, Direct June Carlos ng FPJ Production. Ako ha, alam mo tong mga kinukwento kong ito. Ayan, nalobat na ako. Anyway, tayo po'y nagpapasalamat din kay Manong Chavit Singson. Manong, salamat po. Thank you for watching us. At alam ko po, meron kayong magandang balita and hoping, no, sana yung magandang balita na yan ay mag-benefit ang lahat ng mga Pinoy. Hindi lang po yan, mga kaibigan. Thank you din sa pagbate, kuya. Salamat, Sir, Calando Marquez. Yan. Siguro kayo na lang. Magkikita-kita naman kayo. But anyway, salamat po sa invitation. Thank you for inviting me. At hoping, kung may time nga lang tayo bukas, kasi kahapon, pag Saturday po kasi, may mga iba tayong mga lakad, na mga friendship natin. Alam nyo ho, nagpapasalamat ako yung maimbitahan nyo ko at maging bahagi po ng inyong mga proyekto o lakad. Thankful po ako, unang-una sa Panginoon, pangalawa sa inyo. Yan. Isa hong panalangin ko po yan na sana magtuloy-tuloy. Kasi alam nyo, si Manong Chavit, siguro napapanood nyo na rin at nababalitaan nyo na rin. Meron po siyang ginagawa ngayong, gusto ho niya na ito na yung gamitin, no, dito sa Pilipinas, yung electric jeepney. Yan. Yung electric jeepney po kasi, pinagmamalaki po ng marami, na malaki daw po ang maitutulong yan. So, siguro, sooner, mapag-uusapan natin yan dito sa harap din ni Attorney Ferdy Topacio. Napakaganda ho kasi, pag sinabing electronic, alam nyo naman, walang usok yan, di ba? Walang mga problema yan pagdating sa lansangan. Basta magkaroon lang ho ng magandang sistema. Ang problema lang po dito sa atin, yung mga driver, yan. Nako, mga driver, take note. Isa po kayo sa dahilan ng trapiko sa bansa. Yan. Yung mga driver na hindi marunong sumunod, yung one-line policy, yung mahilig mag-overtake, mahilig mag-swerving, ito, problema talaga kayo sa lansangan. Masalamat kayo, hindi na ako masyadong nagda-drive ngayon. Dahil talagang ako po mismo,
ay magbibigay sa inyo ng konting aral. Yan. Ganyan ho ako kayabang mga kaibigan. Kasi talagang ginagawa ko yan sa lansangan. Kapag ako'y nagmamaneho at nakikita ko pong ang driver na aking sinusundan ay wala ho sa wisyo, wala ho sa tama. Sabi nga po nila, kung pwede nga lang daw po, ay, ayan, tayo po ay magkaroon ng tamang disiplina. Yung disiplina na yan, sa nanggagaling yan, di ba? Yan po ay nanggagaling sa mga magulang. Yan. Kapag ang mga anak nyo ay marunong sumunod sa mga magulang, yan po ay tamang-tama. Kasi kailangan ho, ang nanay at tatay ninyo marunong din sa disiplina. Yung GMRC, dapat di raw yan tinanggal. Totoo ho yun. Hindi dapat tinanggal ang GMRC, good manners and right conduct. Ayan. Mamaya ho, marami ho tayong mapag-uusapan dahil isa sa mga hinahangaan ko sa grupong naimbitahan natin ngayong araw na ito, sila po ay mga sikat. Yan. Mga sikat po sila in the sense na hinahangaan sa iba't ibang mga pagtitipon, hinahangaan po sila sa mga ano-anong proyekto na aking ginagampanan. Kasi alam nyo naman ako hilig ko lang mag-host. Yan. Yan ang hilig ko talaga, mag-host ng mga shows. O kaya naman po ay mahilig din po akong konti, yan, kumanta. Ako po'y batang Eduardos nung araw. Alam mo sa Eduardos talagang, hindi ako nagpapalit ng pangalan. Kasi kung anong pangalan ko noong araw sa Eduardos pa man din, ay salamat po sa Panginoon kasi kahit papano, ay hanggang ngayon, existing pa tayo. Nakakakanta pa tayo. Hindi nga lang kasing galing ng mga kumakanta ngayon. Yan. Hindi mo tayo pwedeng maging magaling. Kasi yung mga magagaling ngayon, ay iba na ho ang ang peg nila. But anyway, ay salamat din pala kahapon, no? Narito si Romel Torno. Yan. Alam nyo ho, kung kayo po ay artista, mang-aawit, yan, manggagawa. Nako, ito nga gustong-gusto ko tong usapin na to, yung pagkakaroon ng bawat isa ng insurance. Alam nyo ho, marami ho kong kaibigan na dahil sa kawalan ng insurance, parang mga manlilimos. Alam mo yung mga namamalimos sa lansangan kasi namatayan daw sila ng kamag-anak, namatayan sila ng mga kung sino-sinong tao. Ito ho, malungkot to. Kasi sa Pilipinas, hindi ho uso ang insurance ng tao. Ang ini-insured po sa Pilipinas ay yung bahay, yung sasakyan. Pansinin ho ninyo kadalasan. Yung ang ini-insured po, yung mga utang, yung mga properties. Ito malungkot na usapin to Bakit hindi ho natin i-insured ang bawat isa, ang bawat Pilipino? Dapat, di ba? Kung ilang milyong Pilipino meron ng Pilipinas, dapat lahat yan naka-insured. Hindi man galing sa gobyerno ang pinang-insured natin, pero sa atin mismo sarili, dapat lagi natin iisipin ang kagandahan ng insurance. Kaya nga po natuwa ako kaya by accident nagkita kami. Can you imagine ilang taon na rin na hindi kami nagkita? Tapos biglang-bigla, dito mismo same building nagkita kami. So palagay ko this is a God willing. Alam nyo, lahat ng bagay merong dahilan. Bakit kayo nagkita? Bakit kayo nagkausap, di ba? Isipin nyo panay ang kwento ko tungkol sa insurance pero wala naman akong kilalang insurance na magpapaliwanag sa akin. Meron akong nakausap minsan si Sir Jerry, yun naman ay tungkol sa parang tungkol sa naman yun tungkol naman sa kanyang magandang yung pag-iipon din, no? Nakakatuwa, pag-iipon din o kaya pag namatay ka, meron ka mapag-iiwanan, di ba? Eto nga ho, ito yung mga bagay na gusto nating malaman at ito yung maibahagi din sa iba. At tayong mga Pilipino dapat, sikat tayo pagdating dyan. Dapat practical tayo Alam nyo, thankful ako sa mga kamag-anak ko ngayon. Nasa iba't ibang bansa sila. Sila lang yung mayaman. Ako naiwan, di ba? Pero thankful ako kasi nakikita ko po practical sila. Practical in the sense na sila po ay merong mga magagandang pangarap. Hindi lang sa mga anak nila, may pangarap sila sa napangasawa nila, may pangarap sila sa mga magulang nila, di ba? Kaya alam nyo minsan ang mga magulang hindi yan humihingi ng tulong. Hindi ho yan parang parang namimilit yan. Ang pagtulong kasi sa magulang, kusa yan. Kusang ginagawa. At hindi na kailangang manghingi pa ng tulong ang mga magulang. Anyway,
Salamat din ako ha. Alam nyo guys, gusto ko kayo lahat i-accept. Napakarami ho nating nag-a-add sa atin sa iba't ibang application. Pero pasensya na po. Ang gawin nyo na lang, i-message nyo na lang po ako sa Messenger. Yan. Marami po akong account na nagsara kasi nga po, hindi ko po alam yung mga password. Ang kadalasan pong gumagawa ng account ko dati nung natuto ako ng Facebook at YouTube ay yung aking secretary. Yung secretary ko hindi naman iba yan eh. Parang kamag-anak na rin yan. Siya po lahat yung gumagawa noon. Since na siya po ay nagkaroon na ng pamilya, so hindi ko na siya makuha. Hindi niya na ako natutulungan. Anyway, thankful din tayo para dyan. At salamat din. Ako, thanks God, nakaraos na ng konti. Yung mga kababayan natin binaha. Mantakin nyo, pag kayo binaha, talagang napakahirap ng buhay pag binabaha, lalo na lagi kayong nasisiraan ng gamit, lagi kayong nawawal ng gamit. Kaya thankful ako dun sa mga kaibigan ko, binahaman sila, nakangiti pa rin sila. Kaya congratulations, Captain Rolando Dorado Durana. Yan po ay author ng libro, Trim and Stability. Salamat, Kapitan ha, kasi kahit papano, hindi mo ako binibigo, binibigyan mo ako ng inspiring words. At dahil dyan sa inspiring words mo, hindi ako nadadown eh, hindi ako nalulungkot. Bagkos, nagagawa natin yung mga paraan kung paano tayo makaka-move on. Yan. Dapat move on tayo. Kaya itong Typhoon Karina, sana wag ka nang magkaroon pa ng kasunod, no? Hanggat maaari lang. Sabi nga po ni Rafael, yan, Serrano, ang Friday thought today is a lot of times we could not see how blessed we are when things won't happen in the way we wanted to be. Sabi nga po niya, we become discouraged and feel hopeless, but remember, sabi niya, that God's thoughts are higher than ours and God holds the best for us. At sabi rin po niya, trust Him with all your heart. At a growing intimate relationship with God is the best way to stand strong when the storms of life and a blood for trials come. At syempre, may God impart His richest blessings into your heart. Trust God more and more. At sabi po niya, God bless and stay safe. Ito ho yung mga ilang paalala ng mga matitinong kaibigan. Yan. Matitinong kaagapay. Lagi nyo tatandaan yan. Kapag ang kaibigan nyo, tinatawagan ka para lang sa inuman, hindi ho matino yan. Ang isang kaibigan na tunay na nakakatulong, hindi nagyayaya ng inuman, tapos ikaw pa gagastos, pagkatapos maninigarilyo pa dun sa bahay mong malinis, ito po kasi bisyo. At ingatan po natin to. Alam nyo, hindi na ho madali ngayon mamuhay ng may sakit. Yan, hindi na ho madaling mamuhay ng ang barkada mo ay maraming bisyo. Ito na pag-uusapan, kaya nga meron din kaming usapin ni Sir Manny S.D. Lopez yung tungkol din sa Pogo. Pero alam nyo, nakakalungkot talaga kasi yung iba, sabi nila, dapat ang Pogo daw bago tanggalin ay salain naman kasi ito po ay isang income generation ng bansa. Yan sabi nila. Ang sabi naman ng iba, ito'y sugal. Okay. Ang sugal po ay ginagawa lang ng mga taong may pera, di ba? So, kapag kayo po ay Pogo player, dapat po may pera kayo. At kung may pera kayo, at natapos na yung pera ninyo, wag na ho kayong mangutang. Kasi dito nagkakaroon ng problema yung mga Pogo player, nangungutang, may nagpapautang din, ito problema rin to. Yung nangungutang at nagpapautang, tapos pag hindi na nakabayad, andun na, merong kikidnapin, merong papatayin, ito ho talagang it's a no-no. Alam nyo ho, ang isang bagay na ginagawa natin, dapat pinag-iisipan natin. Dapat po tayong lahat, ang isipin natin yung makakatulong tayo, hindi tayo makakaperwisyo. Ito po'y kadalasan nangyayari, kaya pala malungkot yung iba kasi, sabi nga po, sabi daw mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po ng iba, bakit daw po kayo nag-announce agad na zero na ang Pogo? Wala nang karapatan, no? Yan po'y nakakalungkot talaga. At bakit nga ba na tayo po ay
sabi nga po ng mga friendship natin, dapat po pala ay pinag-isipan muna natin. Kung meron man tayong pogo, no? Yung pogo na sinasabi, dapat kung talagang pangit o mali ang ginagawa nito o makakasama ito sa ating mga kababayan, dapat po pala ang ginawa dito, sinala. Ayun, sinala. Ano yung mga illegal? Siyempre, mga illegal yan ang ayaw ng bansa eh. Ayaw din ng ating mga senador yan. Ayaw din ng ating mga kongreso yan. Kasi nga may batas, di ba? At pag may batas, dapat sumunod tayo sa batas. Okay mga kaibigan, dahil magta-time check muna tayo bago tayo magkaroon ng panibagong usapin, ito naman ilan lang sa mga highlights na gusto nating pag-usapan. Okay, so mga kaibigan, maraming salamat po sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman, magbabalik makalipas lamang ilang saglit. Ang oras, alas 11:25 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. Ako, kamusta na po kayo mga kaibigan? At alam niyo po ba, napaka resourceful daw. Sabi ni Ka Henry, oy, mamaya po pala mga kaibigan, meron po tayong press briefing at syempre nag-imbita po tayo ng ilang mga taga-media, mga journal na a-attend dyan sa Club Filipino. Mamaya pong alas 2, kaya po talagang heavy yung schedule ko po. But then, salamat po sa nagtiwala. Ayan, yan po ay isang book launching ng isang matalik na kaibigan natin. Yan, salamat po sa inyo ha, salamat po. At meron din tayong invitasyon. Ako, talaga puro invite. Yan, marami yung invitation pero salamat po sa tiwala mga kaibigan. At salamat din sa mga nagre-recommend sa akin. Kaya guys, pasensya na kayo. Not all the time, kayo po ay ma-accommodate ko. But then, bago tayo magpakilala ng ating mga bisita ngayon, ay gusto kong pasalamatan si Kuya Jake. Yan. Yan po ang trainer ng mga batang karatista, mga kaibigan nating mga alam niyo naman itong mga friendship natin ay Okay, nandito na. Okay mga kaibigan, ngayon po isang pagkakataon ang ibinibigay po sa atin ng mga taong ito. Isa pong Maskulado, original member, nandiyan po si Bok Insyong. Hi Bok! Yan. Yan si Bok. Good morning, Miss Juby. Yeah. Salamat sa Diyos na bigyan tayo ng pagkakataon sa araw na to. Bok, grabe. Hindi nagbago itsura. Magwapo ka pa rin at bata pa rin. Mukhang ang panahon ngayon hindi ho patandaan pabataan kasi yung mga nakikita ko nung araw hanggang ngayon ganun pa rin ang itsura nila. Okay, another original member ng Maskulado, mga kaibigan, si Zoltan Amore. Hi! Hi, ma'am. Yan. Miss Joby, good morning po. Okay. Good morning, Pilipinas. Ayan, grabe, no? Mantakin mo, tagal na tayo hindi nagkikita at ngayon nagkita tayong muli. At syempre, yung nasa kanan ko, the last time na nagkita naman kami, 7 years old pa lang siya, tsaka taba-ching-ching siya. Ngayon, eto na sa tabi ko, di ba? Isang gwapong bata, nandyan si Jillian Manyaol. Yan. Hello po. Taga-Vibes. Ano Vibes ba yun? 5-7 po. Vibes 7. Ano yung sabihin nun? Bali, parang ang grupo kasi namin is parang makikivibe lang kami kahit anong mangyari. Sasayaw at kakanta pa rin po kami. So, ang ginagawa mo ngayon, sumasayaw at kumakanta ka na Yes pala? po. At meron po kami 7 members. Anong last time na nagkita tayo, anong pinagagawa mo? Di ba mga espada? Opo, martial arts po. Martial arts. Wow, grabe kayo ha. Ginulat ninyo ko. Pero Kuya Jake, salamat po sa inyo kasi binigyan mo ako ng chance na makita uli itong aking isa sa mga pamilya ko. Okay, umpisa natin kay Bok. Bok, anong balita ngayon sa Maskulado? Kayo po ang original at nakakarinig na rin ako ng Maskulado to, di ba? Pero dahil kayo ang original, ano bang meron noon at ngayon? Yan. Well, it happened na during that time, Okay. actually, nung kasikatan namin, ako yung unang nawala. Ikaw yung nawala. Ay, no. It's Kiro pala, tapos ako. Okay. And then, later on, Don. lahat, nabuwag yung original group. And then, nagkaroon several months after, Yeah. may gumawa ng Maskulados 2. Oo.
And dumating yung time, nagkita-kita kami. Oh. Tapos yung mga original. Tapos, well, dahil magkakaibigan kami, magbabarkada kami, magkakasama na lang kami dahil magkakaibigan kami. Banding kayo. Yes, pero awat tulong ng Diyos. Aha. Yun nga, nakokonta kami through social media. Okay. May mga shows continuously. And last year, milyong salamat sa Diyos, nakakuha kami ng 7 award last year. 7 award? Yes, 7 Saan award. galing yun? From different Organization. organization, Okay. award-winning body. And Ayan. prestigious award-winning body, actually. Yes. Sana ma-invite din kayo And, ni Atty. Topacio sa mga shows niya. Loobin po ng Okay, Diyos sige, na sige. sana Yes. matuloy po yung mga ganyang Oo. event. Alam mo, Bok, the last time na natatandaan ko magkakasama tayo, kasi nagkaroon ako solo concert, di ba? Yung solo concert ko, kaya lang wala ni Bodega City, that was Bodega City, right? Oo, tas kayo yung backup, kayo yung mga singer ko that time. Tama? Ayan. Nako, alam nyo, thankful ako at hanggang ngayon nandiyan pa rin kayo at gumagawa ng mabuti para sa kapwa, di ba? At nag-e-enjoy pa rin kayo sa karir nyo, right? Yes. Ayan. That's good enough. Okay, tanungin naman natin si another original, si Xander. Sultan. Sultan. Okay, Sultan. Okay, sige. But kwentuhan mo kami tungkol dun sa Ayun. original. Yun. Oh. Actually, magkakasama po kami. Hindi lang po namin kasama. Si Biglaan po kasi to eh. Oo, sige. Yun. Pakasama po namin si Ilex, original Masculales, and Omar. Ilan ba kayo noon? 7. kayo, no? Yes, originally 5, tapos nadagdagan ng 2. Oo. And then, ngayon po, yung isa, he went to Japan. Yeah. And yung isa sa London. Oo. So, 4 po, lagi kayong magkakasama. Oo, pero alam nyo, Regularly. na-miss ko yung kanta nyo. Baka pwede kayong kumanta ng acapella. Marinig naman ng aking mga viewers, lalong-lalo na si Atty. Topacio. Alam nyo, mga grupo tayo ng musikero. Okay, baka pwedeng bigyan nyo naman kami ng konting sample dyan, kahit putol-putol lang, di ba? Toro silang oras. Yes. Sige. Lapit sa mic. Gusto ko lang marinig. Sana mama, ako na lang ang gawin mong papa, para hindi ka na umasa-asa sa babaero mong papa. Palitan mo na Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Uy! Kaya mo ba to? Hindi kami ba to para magpatalo? Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Wow! Ang galing ng boses! Woo! Nakakatuwa, no? Pag ganito yung mga... Alam nyo, acapella lang tayo kasi baka mapagalitan tayo ng ibang application. Alam mo naman, ibang application. Grabe kayo, ha? Kahit original yung kumakanta, hindi sila exempted dun sa sa higpit, no? Ba't ganon? Actually, lately, just last year, Okay. compose kami ng bagong song. Oh, may bago kang The original song. Masculados, kumuha Okay, kami ng okay. bagong song. Ang title is Colored Cartoon. Okay. And then, in-upload namin sa Spotify. Oo. And then, nung ginamit namin, Hindi na kayo sa makagamit. video namin, and then biglang nawala. Wow! Biglang nawala kasi, kami mismo hindi makagamit. Oo. Siguro kailangan may expert tayo, no? May expert tayong kasama para at least siguro ito kasi yung yung alam natin yung mga suggestion kung ano yung mga dapat at di dapat. Naku, ang galing, no? Sayang nga naman. Bakit kaya nagkakagano na? But anyway, teka, kumanta na silang dalawa. Ikaw naman, baka bigyan mo kami kahit konti lang. Ano ba yung mga, ikaw lang bang mag-isa o grupo rin kayo? Sa amin po kasi, grupo po kami ngayon, tapos may ginagawa po kaming kanta, pero siguro stay tuned na lang po para... Ayan, sa ating marinig. saan sila mag-station? Pwede naman po sa Spotify, sa TikTok, sa lahat po ng... Anong pangalan? Vibe 7 po. Vibe 7. Ako guys ang tabayanan nyo yung Vibe 7. Ito kasing si Jillian po ay talagang ang ama niya, walang katigil-tigil. Tsaka yung mami, no? Walang katigil-tigil sa pag-develop kay Jillian Maniaol. Can you imagine? Teka, hanapin ko yung video natin nung araw na maliliit pa kayo. 7 years old. Nag-judge ako na siya. Yeah, di ba tayo magkasama tayo, no? Naalala mo? Madalas ako sa lugar niyo kasi nga, at that time kasi, alam niyo naman, pag wala ka pang masyadong schedule, kung saan ako nakakarating, no?
At isa yan sa place nyo yung pinupuntahan ko. Nako, thankful ako sa Panginoon kasi binabalik sa akin. Sabi ko na sa inyo, ibabalik ko lahat ng mga kilala ko na talagang, ito po kasi yung mga tao na to, ito yung taong hindi pera-pera. Ito po ay talagang naglilingkod para magpasaya, no? Tama po. Alam mo, minsan kasi, Bok, na lulungkot ako, yung parang ang tingin lagi sa mga media, akala nila pera-pera lang yan, mga ganon, which is maling-mali po. Kaya po, ako po, kinokorek natin yan. At kagaya rin ni, sabi nga po, ito, sikat na artista na iskandalo yung kanyang anak, di ba? Yung na-rape nga yung anak niya, ay siya daw ang magbabago sa muka ng showbiz. That's good enough kasi pag kayo po ay nag-iisip ng bagong muka, sabi nga, kung merong bagong Pilipinas, yan, dapat meron din tayong bagong itsura ng showbiz, ng pelikula, ng mga talento na minsan napagsasamantalahan dahil sa sobrang galing. Tapos hindi natin alam kumikita pala tayo, hindi, di ba? May ganon. Isa yan sa mga sample ko, si Victor Wood. Victor Wood na nga lang Sabi niya, Joey, tingnan mo nga. Sabi ko, bakit ako sikat ka? Bakit ako titingin? Sabi niya, tingnan mo nga, ang dami nang kumikita sa kanta ko pero wala akong alam. Sabi niya, imagine nyo. So, eto mga kaibigan, isang katotohanan, real talk mula dito sa Yes Yes Show, Topacio. Time check muna tayo. Yan mga kaibigan, tama? Time check muna tayo. And of course, see you later. Ang oras, alas 11:45 ng umaga. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Ako pa rin si Juvie de Guzman. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. At nako mga kaibigan, ngayon po ay alam niyo naman, meron tayong darating na Borracho Film, under ng Borracho Film, ang True to Life Story ni Senator Gringo Honasan. Yan. Sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Nako, ang mga artista po dyan ay mga original, halos, no? Isa lang yata yung hindi original kasi siya po yung dating artista na si Sean Rabal. Yan po yung anak ni Jeric Rabal, no, yung action star. Kaya siya lang yung hindi first actor kundi yung mga kasamahan niya puro mga first time. Yon. Okay, Bok, balik tayo sa iyo. Nako, sa inyong dalawa ni Zoltan, tama? Si Zoltan at si Jillian. Ay, Jillian muna. Jillian nga pala, meron kang mga kasama, bati mo na lang sila at sa susunod ay iimbitahan din natin sila. Yung ka-member ko po dyan na si Giancarlo at si Ken at yung amin pong talent manager na si Tito Andrew. Hello po. Ayan. Hi, Tito Andrew. Pasensya na po kayo Talagang loaded tayo ngayong araw na to. Pero thankful po ako dahil dumating din sila. Anyway, alam niyo po, malaking pasasalamat ko na rin. Nakilala ko sila. At nakilala ko rin kayo. Uli, di ba? Alam mo yung malaking bagay yung parang na-amaze ho kasi ako. Alam niyo sa totoo lang, marami tayong mga gustong imbitahan pero hindi natin ma-invite dahil busy din po sila. Okay, antabayanan nyo rin si Star Villanueva. In the future, darating din po yan dito. Ito yung mga kasamahan ko dati sa pelikula ni Cory Quirino. Yan, antabayan nyo na lang. Mahirap magbanggit tapos hindi naman dadating. Okay, Bok. Bukod dun sa dalawang kinanta nyo kanina, no? Happy lang ako na medyo nagparinig kayo, di ba? So, saan pa ito pwedeng mapanood yung original song ng Maskulado? May bago kaming page, yung Palibasa Maskulados. Oo, wow! Palibasa Maskulados, ang galing. Actually, meron tayong short movie. Kakagawa lang po namin nung account 10 days ago. Okay. 10 days ago kasi gusto naming mag-vlog ng may mga kalokohan kami yung mga personal na kalokohan namin. Huwag niyo akong sama dyan, kalokohan pala More on track, gano'n. Okay. Pwede bang sample sa bagong jokes. tugtog nyo? Pwede bang sample lang? Marinig ko na. Nung bagong kanta namin? Oo, pwede. Kahit mga lang, 1, 2 stanza, gano'n. O, bahala ka. Marinig ko lang. Ang kulay ko'y green, di mo pa napansin.
Simula nang ika'y nawala, ako'y nagkulay blue. Ang buhay ko ay parang cartoon at lilipad ako, sakay sa balloon, hahanapin ka, wala pala doon. Wow! Naku, grabe. Siya po yung writer po eh. Siya po yung Parang, writer. parang gusto kong kumanta na rin ulit. Kaya lang, wala akong practice kaya hindi pwede. Masisira yung aming production. Anyway, guys, alam niyo ho, nagpapasalamat po tayo. At syempre, pakantayin din natin si Jillian. Jillian, konting sample lang. Meron kang Siguro sa susunod na lang. Talaga ng batang to. Anyway, alam niyo si Jillian, yan ho, isa sa mga pinaprotege ko nung araw na actor. Kasi po, nung maliit ho siya, ay talagang napakarami niya super talent ka noon Talaga hanggang ngayon, nadagdagan pa. You can even dance and sing, no? Nako, nakakatuwa. Pero dapat pinadadala niyo ako ng mga video niyo Ate Juvie, at the age of 7 po yan. Oh, 7, diba? Nagtsatsyako. Dalawang tsako. Yes. Oo. And lahat ng martial arts events na ginawa ko, sumali po yan. Oh, grabe. Galing mo, bata. At hindi lang yan, tayo po yung member din ng ni Trovador Ramos, no? Ako naman konti lang ang alam ko. Pero natutuwa rin ako until now, I can kick as high as my head. Di ba? Ganun tayo makakasipa. At thankful din tayo sa coach natin. Andiyan si Kenji dahil kahit papano ay natuturuan niya ako. Yan. Alam mo, pag mga sportsmanship yung ating mga kasama, talagang yung pagtanda, di mo maiisip no? Age is just a number. Oh, di ba? Kaya sabi nga ni Atty. Topacio, just go on. Ayan. Si Atty. Topacio is a happy person, no? Natutuwa ako sa kanya kasi talagang dahil sa pagiging masayahin niya, ay magiging masaya ka rin, di ba? At hindi ka tatanda. Nako, kaya kayo mga guys, huwag kayong sisimangot, di ba, Jillian? Oo. Ikaw, Jillian, teka muna, nung 7 years old ka, anong mga natatandaan mong ginagawa mo? Marami po akong ginagawang martial arts nun. May karate, taekwondo, aikido, wushu. Oh, grabe, pwede ka ng tutor ngayon, di ba? Pwede ka ng coach ngayon? Yes po. Aba, di ba? Maganda to, maganda to. May naisip na naman ako. Kasi marami tayong mga super kids. Alam niyo ho, sa Antipolo City, ako lang siguro yung dumarating doon. Pag dumarating ako doon, hindi naman ako mayaman, hindi naman ako ninang. Pero pag dumarating ako doon sa lugar na yon, tatakbuhan yung mga bata, nagbibless sa akin. Sabi ko, bakit? Hindi po, namimiss ka namin, Tita Juvie. Parang, nagbibless sila. Sabi ko, wag kayong ganyan hindi ako kandidato. Sabi ko, gano'n. Okay, nakakatuwa lang kasi naalala ko si Jillian sa gano'n. Kasi si Jillian, eto yung batutang, hindi ka ba nadagdagan? Isa ka lang talaga. Isa lang po. Parang nagugulat ako Isa ka lang talaga. Oo. Kasi iba na talaga yung feature ng nagbibinata, no? Kesa doon sa bata, 'di ba? Kasi noon talagang hinahag ko 'yan pinipisil-pisil ko 'yan. Lahat ng lahat ng makikita akong taba niya, kinukurot ko Ngayon hindi ko na makukurot Binata na kasi baka bigla na akong suntukin. Okay, Sultan, ikaw naman. Yes, ano naman na maipagmamalaki mo nowadays na ngayon ay syempre kahit papano nagkita-kita kayo muli. Okay. Actually, lagi naman kami po magkasama actually, counselor po tayo ng Paranaque, si Doc Bok. Oo, pero ayaw niya yun Huwag Ayaw na po muna niya. natin pag-usapan Opo, yan. si Doc. Oo. Yan, Kasi alam mo naman pag mga ganyang public servant, itago na lang natin. Actually, Okay, yan po. ikaw. Actually, rin po, coach din po ako sa gym. Ano naman yung sa'yo? Opo, sa bodybuilding naman po. Coach po. Bodybuilding? Sultan So marami kang pandesal. Sa ayos naman po, nami-maintain pa rin naman yung bicep. Siya yung instructor ko ngayon. Opo. Ay, ganon? Paano ba nagkakaroon ng pandesal sa mga ganun-ganun? Siyempre, ano yun? diet. Dahil sa mabibigat? Diet, especially diet po. Diet? Yes, less okay. salt, less sugar. Ay, ganon? Pandesal lang ako kinakain. Pandesal lang kinakain nyo? Pandesal yung... Pwede Ay, joke grabe yun, kayo, Joke yun, Naalala ko na si Ma'am Corina Sanchez, naalala mo? Tsaka si Senator si Mar, di ba? Nung kinasal sila, pandesal din yung highlight noon Dahil nga sa kanila tayo, sumikat talaga yung pandesal I became, naging paborito ko yan. Okay, anyway,
So mga kaibigan, ako baka meron pa kayong mga babatiin dyan. Kasi yung aking mga regular na binabati ay pasasalamatan ko na rin si Cathy Rizzo Peralta. Siyempre, Boss Edgard, maraming salamat po. Si Attorney Neil Rante. Salamat din po sa mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Sa mga kamag-anak ko, naku, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Yan. At hindi lang po yan yung mami ko. Naku, mami, uwi na ako. Huwag ka mag-alala. At yayakapin muli kita. Yan, alam mo yung mga elder ngayon, talagang kailangan nila hug and kisses. Di ba? Ikaw, sir, Bok, ikaw na. Magbumati ka na. Milyong salamat po sa Diyos sa pagkakataong to. Maraming salamat. Miss Juby, binabati ko lahat ng mga kaibigan ko sa lahat ng kasama namin sa Maskulado, si Alex, si Omar, yung mga kababayan ko sa Parañaque. Of course, at yung mga Parañaque pala yun? Parañaque po kami. Ang tagal na nun, ilang dekada na tayong hindi nagkita. Matagal po. Ang tagal na, grabe. Isang dekada. Kita nyo hindi ko hinahanap, dumarating. Talaga to si Kuya Jake. O sige, isang dekada na. Can you imagine guys, marami akong mga friendship na talagang pag naging kaibigan ko, walang iwanan. No, ba't ganun no? Ikaw, sir? Yes, ma'am. Pati mo yung mga friendship mo, Yes, family. taga Parañaque to Pagabacor, yan po. Tapos, supporta po nila yung colored cartoons. Sa spot. Colored cartoons? Yes, yung song po namin. Talaga? Palibasa Maskulado sa page po namin, saka FB account po namin. Ako, ayoko na mag-promote na. Nahiya na ako sa mga Facebook ko eh. Ang dami kong Facebook, hindi ko makita yung sarili ko. Sabi ko, ba't ganun, no? Talagang nagagawaan nila ng mga, no? Ay, nako, anyway. Talagang ganun ang buhay. Hindi kasi ako high-tech. At yung mga nilalapitan ko, ayaw akong pagtiyagaan turuan. Ako, alam nyo guys, hahanap talaga ako ng marunong magturo na walang bayad. Walang bayad no? Kasi yun lang kaya natin walang bayad. Anyway, tayo naman mga kaibigan, alam nyo po, pasasalamat una sa Panginoon. At ako po'y dumadalangin na lagi po kayong kasihan ng swerte. Gaya ko, ang pagkakaroon ng kaibigan na totoo, mula noon hanggang ngayon, na walang hanumang kapalit, ay malaking pagpapala. At siyempre, sa Diyos, ang pagpapala ng lahat ng yan. At salamat po, Panginoon, sa Amang Banal dahil dinidinig niyo po ang aking mga panalangin. At ako po'y wish granted. Salamat po sa inyo. Okay, at ngayon naman, eto na yung pasasalamat natin. Of course, Jillian, salamat din sa'yo, Jillian. Salamat din kay Bok at kay Zoltan. Salamat po yung mga on-duties natin, mga bossing yan. News director natin, si Judith Estrada Larino. Ang ating desk editor, nandyan po si Sir Drew Nasino. Tech engineer natin, nandyan po si Winner Continino, Jenny Lynn Rico Hermoso, Kent Sale. At ang ating broadcast IT, si JV Dominguez. Prompter natin, si Neil Joy Abella. At maraming salamat din sa ating writers, Jen Patrolia. At siyempre, si Yahia Ludovico. At saka si Laika Cuevas. At yung ating CAs, Yasmin Pantaleon and Jacqueline Santos. Ayan, yung ating intern, si Godwin Lakdaw. Kita nyo? At of course, mga kaibigan, antabayanan nyo yung ating susunod na programa, Balitang Bayan with Boss Drew Nasino. And sabay-sabay tayo, happy birthday kay Mayor Marcy Chodoro, Mayor ng Marikina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday po sa inyo, Mayor Marcy ng Marikina. At syempre mga kaibigan, salamat po ng marami dahil kami po'y kinakasihan ng swerte dahil nandiyan kayo. At ang pagdami po ng aming mga taga-subaybay ay isang malaking karangalan po na maituturing po namin sa Tweetwin. At sana po, huwag kayong magsawang manood ng Yes Yes Yo Topacio, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po, si Juvie de Guzman at nagsasabing maraming salamat po sa inyong lahat. Bye! Yes, yes, yo! Woo! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo!